Breaking news mga kababayan, nako po. Good news po ito. PRRD mukhang makakalaya na. Halaka, Delima. Mukhang natataranta na dito mga kababayan. Kasi nga po, 'di ba, itong sila Delima, Trillanes, itong mga group effort na ginawa ng mga general ni BBM nung pinaaresto si PRRD. So ngayon po, ang sabi ni Delima, defends herself from comparison to De La Rosa's absence in the Senate. Halaka, bakit kaya mga kababayan? Di ba ito yung mga laging pasabog ay ikulong si Duterte doon, mabulok, dahil sa ginawa sa mga inosente, sa EJK victim, pati si Atty. Conti. Unti-unti na silang nanginginig mga kababayan dahil ilang panahon na lang, 2 araw na tulog na lang, si Sara Duterte na ang magiging Pangulo. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong si Delima. I-check natin mga kababayan na kung ano yung mga sinasabi nito. Na tila, nako po, ilang tulog na lang si Sara na ang Pangulo. I-check po natin mga kababayan, ito po. Ito na nga po, kakausapin na natin ang ating mamamayang Liberal Party List Representative at House Deputy Minority Leader at former Senator and Justice Secretary, Congresswoman Leila De Lima. Congresswoman, magandang umaga po. Peter Enrique sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter Enrica, saka sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayong umaga. Good morning and Happy New Year. Happy New Year, ma'am. Happy New Year, my ma'am. God, Good morning po. It's so great Yes. to greet you a Happy New Year and you're not there inside, di po ba? That's so hindi ano. Yes. And may I This say is- right off the bat, yung pagkumpara po, akin lang naman ito, hindi po apples to apples yan. Di po ba? Kasi kayo wala naman kayong choice eh. You were detained, so was Sonny Trillanes. In this particular case, ayaw magpakita ni Senator Bato. He has his reasons. Opo. Pero in as far as this is concerned, Representative De Lima, ano po ba ang feeling ninyo? Medyo na-slight po ba kayo when Senate President Tito Soto said na parang napagkumpara yung inyong mga sitwasyon? Ayan. Talagang yung tropa, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin. Na takot po sila na si Sara Duterte ay maging Pangulo. Sabi nga ni Trillanes, kung hindi tayo gagalaw, itong si Sara Duterte ay tuloy-tuloy na sa pag-angat sa 2028 at malilintikan tayo. Mukhang maghihimas tayo ng rehas. Parang ganun yung ibig sabihin Hindi lang masabi ng diretso mga kababayan. Kaya dito, kung ano-ano ang inaano nila sa impeachment na naman. Yun nga lang, umamin po si Benny Abante na tila walang suporta ang Kongreso. Mas mainit ang BBM impeachment. Halaka, bakit kaya mga kababayan? Tuloy natin. Yes, nagulat ako doon na bakit ikukumpara yung sitwasyon namin ni Senator Trillanes sa sitwasyon ni Senator Bato. Ibang-iba naman talaga. That's why umalma tayo, nag-issue ako nung ganong statement na wag naman ganyan na kinukumpara dahil pareho lang daw, parang something like that, kasi kami nga ang sinight as example na mga wala sa Senado,
And then yung parang implication, nagsusweldo, etc. So, sabi ko, hindi pwedeng ikumpara nyo kami. Malinaw naman talaga yan. As you said already na involuntary yung incarceration namin ni Senator Sani Trillanes. Dahil may kaso mga final sa amin. Ako, finailan ako ng mga trumped up charges. So, wala akong choice. Dahil inaresto nga ako and therefore na-detain ako for almost 7 years. And yung pagkasenador ko from 2016 to 2022, yung aking term. At nagtatrabaho po ako. I may not be physically present sa Senado kasi hindi naman ako pinayagan na mag-physically report there from time to time. Lalo na nung pandemic ay humihingi po ako noon ng permiso na kung pwede i-allow din ako yung teleconferencing. Yeah. Dahil nga 'di ba nung pandemic allowed 'yon, yung Opo. mga hindi makakadalo ng in person because nga of the pandemic. So nagkakaroon ng sessions and hearings via teleconferencing online. Sabi ko, ano bang magiging diferensya nun? Na kasi nga I was presumed innocent. May presumption of innocence ako noon, hindi ako na convict. So I was very willing to really fully work as a senator. But since hindi nga ako pinayagan, ang ginawa ko na lang, nag-file ng bills and resolutions. In other words, nagtatrabaho po ako kahit nakakulong. And hindi ko ginusto yan. Hindi ko ginusto. Yung situation ni Senator Bato, iba. Kasi bakit bigla ngayon siyang nawala? Bigla siyang hindi na nagpapakita. And hindi pa nga siya technically fugitive from justice. Wala pang warrant of arrest. Opo. Yes, Oh, wait lang mga kababayan. Paano magpapakita yan? Baka ang gawin nyo parang PRRD na bigla na lang isinakay sa eroplano. Biglang kidnapin. Alam nyo naman ngayon mga kababayan, injustice po ang nangyayari. Kahit labag sa batas, ginagawa nila. Yan po ang nangyayari. Yan po ang sabi ng marami. Di ba si Senador Marcoleta na rin ang nagsabi na itong pagdakip kay PRRD ay hindi makatarungan. Walang warrant arrest. Nasa cellphone lang, soft copy. Di ba pagka maglalatag ka, babasahin mo yung papel na hard copy na galing mismo sa ICC. Yun cellphone lang. Saan ka nakakita ng ganun mga kababayan? Na ito ay injustice talaga. Na ang ginawa nila kay PRRD ay isang paglabag. Hindi lang sa soberanya ng Pilipinas, kundi sa karapatan ni Tatay Digong bilang dating presidente at bilang mamamayan ng Pilipinas. Sa tingin mo si Bato hindi gagawa ng move para depensahan ang kanyang sarili. Siyempre magtatago yan. Tinakot na ni Sir Boying Rimulya, na meron ng warrant arrest. Na sinasabi naman ni John Vic, wala pa. Kasi kanino maniniwala itong si Bato? Wala namang strong na statement na meron o wala. Baka mamaya biglang magpakita si Bato, nandun na sa ICC. Di ba mga kababayan? Tuloy natin. Iyon po yung yung sinasabi ng komento ha. Ini-internalize lang natin, sinasabi lang natin. balita na merong warrant of arrest, pero wala pa. So, voluntary yung kanyang hindi pagsisipot sa Senado para magtrabaho. So, ibang-iba po yung sitwasyon namin. That's why I had to set the record straight. Yeah, we understand fully, pero in the case of Senator Bato, Congresswoman, hindi ba this is bordering already on dereliction of duty?
I should say so. Yes. Kasi meron siyang mandato, merong obligasyon sa taong bayan. Dahil nga remember, siya supposedly ang magpe-preside noon sa Senate hearing on sa budget hearing doon sa budget ng DND, Department of National Defense. Kasi isa siya sa mga vice chairperson of the Finance Committee at naka-assign sa kanya yung budget ng DND. Opo. Well, hindi siya sumipot. And then he's supposed to be part of the BICAM also. It was announced that he was part of the BICAM. Hindi na naman siya sumipot. Mga mahalagang mga tungkulin ito ng isang halal na lawmaker. Opo. Pero no show, wala man lang pasabi, I think. Kung, ano ba talaga? Bakit hindi ka pumupunta dito? And it's very clear to us na nagtatago na siya. Umiiwas na siya. Dahil nga sa inaasahan na nung in-announce yung warrant of arrest. So this is actually dereliction of duty already without any explanation. Why he's not around, why he's a no-show. Nagpadala man lang siya ng formal na letter or communication to the Senate President. I don't think he did that. Kasi mahihirapan naman siya talagang i-justify yung kanyang absence. Pwede bang sasabihin niya yun? Ayaw ko munang magpakita dyan, magtatago muna ako. Dahil nga may padating na warrant of arrest. What kind of an explanation is that? What kind of a scenario is that? So, para sa akin, hindi lang ito bordering on dereliction of duty. It is plain and simple dereliction of duty already. Dahil nga, sitting senator. Ayan mga kababayan, sa mga gusto pong maliwanagan, ang dereliction of duty is the willful or negligent failure to perform one's assigned responsibilities, often by someone in a position of authority, leading to serious consequences like disciplinary action, job termination, or even criminal charges, particularly in military, public service, and employment context. It involves a conscious neglect or poor execution of duties, contrasting with mere error, and is a serious offense involving a breach of trust or professional standards. Ito yung sinasabi ni De Lima, dereliction of duty. Yung hindi po pagpapakita ni De Lima or ni Senator Bato sa trabaho sa Senado. Dereliction of duty. Kumbaga sinasabi ni De Lima, malaki daw ang diferensya, siya nakakulong. Si Bato, nagtatago. So, malaki daw ang kaibahan nun. Sinasabi nila, tanggalan daw ng sahod si Bato. Pero si Bato, always po na nakakagawa ng trabaho sa pamamagitan ng kanyang mga staff. Kung ano pa yung mga pipirmahan. Nagtatrabaho pa rin. At meron ngang pinapirma si Marcoleta sa kanya, pero napirmahan agad. Wala pang 1 minuto. Ang bilis. Di ba yun yung kwento? Mga kababayan, so ituloy pa natin. So walang valid excuse to be absent in the Senate. Can he be considered AWOL also, Congresswoman? Jollibee Mix and Match! It's our best sa sarap. Ayan nga, gusto ngang palabasin ni De Lima ito para anytime ay alam na yung gagawin. Gagawin din nila ang ginawa kay PRRD, kay Bato. Sunod yan, si Bongo na. Di ba mga kababayan? Ang sinasabi po ng mga komento dito? Si De Lima kinulong dahil sa pagtuligsa sa war on drugs si Tatay Digong. Si Bato nagtatago dahil ayaw niyang makulong dahil siya ang pasimuno sa EJK. Very, very wrong si Soto. No comparison. Double standard ka, Tito Soto.
Mabuhay po kayo, Sen De Lima. Ayan yung mga loyalista nga dito, Pangklawan. Wala daw nag-file ng ethics complaint kaya walang aksyon ng Senado. Yung may complaint nga kay Escudero sa Ethics Committee, wala pa ring aksyon. Nagtatrabaho daw pala si Emo Bato as senator. Kala ko nagpapalaki lang ng katawan o nagpapakintab ng ulo, ng bunbunan. Dapat yung nasa gobyerno na hindi pumapasok sa work, hindi pinapasweldo. Kasi walang pagkakaiba sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kasi hindi siya nagtatrabaho pero may sweldo. Siya galing sa pera ng taong bayan. Doesn't mean na kahit dati ay okay lang mag-absent, okay na tolerate yan. It's about time. Baguhin nyo ang rules at unfair sa mga taong bayan. Government kayo, dapat mataas standard nyo. Lalo na, talo pa kayo ng private companies, mga taong bayan, maliit lang sa mga bayarin sa gobyerno, dami penalties, pero itong pala absent, pasweldo pa rin. Ayan, nagre-reklamo mga Pinklawan dito. Tuloy natin. Well, ganun talaga sa mga government services, di ba? Although I don't know kung pwedeng gamitin yung sa isang legislative office, that the office of the Senate, yung mga AWOL, kasi normally yung AWOL sa ano yan, di ba? Sa mga, normally, as I said, sa mga uniform services, let's say sa security sector. But I think even in other civil service, in government offices, pwede namang gamitin yon. He is in fact AWOL, technically, absence without leave. So, yun po ang punto lang natin. Kung hindi kaya ng Senado na idisiplina at this point ang isang derelict na miyembro, sana wag nagdadamay and then making us as an excuse. Kasi parang ang implication is that sila nga hindi rin sila nag-a-attend. Pero sumisweldo pa rin. Wag niyo po kaming gawing excuse sa ganon kasi hindi namin kagustuhan na kinulong kami. And then at least nagtatrabaho kami. Alam ng buong mundo kung nasaan kami kasi nasa kulungan. Diba? Opo. So, but not the situation of Senator Bato. So, it's definitely no basis at all for comparison. Nakakainis po bilang boss ng mga senador, nakakainis na nakikita mo na ngayon pinapasweldo ay hindi nagpapakita. Pero nakakainis din po marinig yung sinasabing wala naman kaming dahilan para i-compel siyang pumasok dahil kahit hindi siya nag-a-appear, ang kanyang opisina ay nagfa-function pa rin. How can it function if yung mismong kailangan nandun ay hindi naman po nagpapakita? Tatanggapin lang po ba ng taong bayan ang excuse na ito? Hindi po dapat tinatanggap yung ganyang excuse. It's just a shallow excuse and it doesn't erase nga yung kanyang dereliction of duty. Does he make any contact with his staff? Does he give them, clear instructions? And then yung mga pinipirmahan sa opisina, paano pinipirmahan niya? There are various documents na kailangan pinipirmahan ng isang senador, and it also includes yung budget ng opisina ng senador, di ba? But where is he? Is physically absent. So mahirap pong tanggapin yung ganyang mga kadahilanan na ingat sila na wag disiplinahin, ingat sila na wag i-call out ang kanilang kasamahan sa Senado. Pero malinaw, umiiwas sa obligasyon, umiiwas sa trabaho, umiiwas, and this is actually betrayal of the mandate given to him by the electorate, yung mga bumoto sa kanya. Kasi wala, ninihani ho, wala man lang siyang statement. Kasi mahirap. Ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kayo na pong umusga. Kung ano pong masasabi nyo kay Bato at De Lima. Ano bang dahilan ni General Bato? Bakit ayaw niyang pumasok? Yun sana ang intindihin ni Congressman De Lima na dating congressman tuloy. Dating senador.
Yung anak ko kasi biglang pumasok eh. 'Di ba? Ano masasabi niyo mga kababayan ko? Wala bang dahilan si General Bato na kaya hindi pumapasok? Eh kasi nga baka mamaya bigla niyong sugurin dyan isakay sa eroplano papuntang ICC. Gaya ng ginawa nyo kay Tatay Digong. Okay? Kung umabot ka po sa video ito mga kababayan ay maaaring mag-comment, mag-react, i-like, i-share ang ating YouTube channel para po mas marami, mas maganda. At sabihin nyo rin po kung anong lugar po kayo para ma-shoutout ko kayo. Okay? Mabuhay po! Salamat sa inyong suporta. Magbati lang tayo kahit isa lang. Mga kababayan. Ito po, si Josephine Talibong, shout out. Norberto Belgar. Si BM Clamor, shout out sa inyo, mga kababayan ko. Mabuhay, salamat sa inyong suporta sa The Wonders Philippines for transparency, for better democracy. Salamat.